Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 16. At nagsilapit ang mga Fariseo at mga Saduseyo na tinutukso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagat ang langit ay mapula, at sa umagay ngayoy uunos, sapagat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo nakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapangalunya ay umahanap ng tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas, at sila'y iniwan niya at yumaon. At nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo, at nakalimot na magdala ng tinapay. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa libadura ng mga Fariseo at mga Saduseyo." At sila'y nagkatwiran sa kanilang sarili, nagsasabi, "Hindi tayo nakapagbaon ng tinapay." At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, "O kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nagbubulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Hindi ba ninyo natatalastas at hindi ninyo naaalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki? At kung ilang bako lang inyong nailigpit, niyong 7 tinapay sa 4,000 lalaki, at kung ilang bako lang inyong nailigpit, ano't hindi ninyo nauunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko sa inyo? Datapwat kayo'y mag-ingat sa libadura ng mga Fariseo at ng mga Saduseyo." Nang magkagayoy, kanilang natalastas na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at ng mga Saduseyo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, "Anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang iba, si Jeremias o isa sa mga propeta." Kanyang sinabi sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Nang magkagayoy, ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa 3 araw. At isinama siya ni Pedro, at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, "Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanmay ay hindi mangyayari ito sa iyo." Datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Sapagat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian." Mateo Kapitulo 17. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya
At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa ang sayo at ang isa ang kay Moises at ang isa ay kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nasubasob sila at lubhang natakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, Magbangon kayo at huwag kayong matakot. At sa paglingap ng kanilang mga mata ay wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain, hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Bakit nga ba sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, Katotohanang si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanyang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy, napag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang bata ay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsasabi, Bakit hindi namin napalayas yon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat, at sa inyo'y walang hindi mangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. At samantalang sila'y nakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatay nila at sa 3 araw ay siya'y muling ibabangon. At sila'y lubhang nalungkot. At pagdating nila sa Capernaum ay nagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nagsasabi, Hindi ba pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, Oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa? Kanino ba sila naniningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak ba o sa iba? At nang sabihin niyang sa iba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, Kung gayoy hindi nagbabayad ang mga anak, datapwat baka katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pag naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang 1 siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo.